Mayong gabi sa tanan, mga igsoon na usab. Salamat usab sa Dios nga gitagaan na usab kita niya kay gayonan nga magakalot sa iyang ah, bandi nga iyang gibilin sa tuwa, ang pulong sa Dios, ang pulong nga nagikan niya kaniya. Nako'y gustong basahon diri sa Review and Herald, June 4, 1889. He who desires the truth in his heart, who longs for the working of its power upon the life and character, will be sure to have it. Siya di ay nagahandom sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing. Kung kita nagahandom nga nangandoy sa pagbuhat sa mga gahom niini diha sa kinabuhi o sa kinaiya, will be sure to have it. Makaangkon gyud kita niini. The Usually says the Savior, blessed are they which do hunger. Bulahan gyud kita nga gutomon ta og uwahon, mag-uhaw. Thirst after righteousness, for they shall be filled. Mana nga sa diyang kita giuhaw, magtuon sa pulong sa Ginoo, mabusog o masatisfy ta, dayon mabot na pud ang panahon nga mag-uhaw na pud ta, gutomon na usab kita, mukaon na usab kita, sama sa physical nga pagkaon, di ba? Aron nga kita mutubo nga halabing haduol yun kaniya. Ma-mature ta. Aron ma-mature, kaon man ta physically. Kan sa bata, hantod sa pagkadako. Aron na ay kusog. Maingon usab ang espirituhanon nga angulo. Mao na nga, according diri, nga, he who, ingon siya diri nga, those who desire to doubt, kato kunong na ay katong gustong magduwa-duwa. Ano na daghang luna? Daghang luna juday sa pagduwa-duwa. Dayon, God does not propose to remove all occasion for unbelief. Dili gyud niya diretso nga kwaon ang tanan ang pagka dili matinuon pa. He gives evidence, naghatag lang siya ebidensya, which must be carefully investigated with a humble mind and a teachable spirit. And all should decide from the weight of evidence. No, diya kita magbase sa ebidensya. No. Kay kitang tanan moagi man gyud sa korte og diha gamitan gyud ang ebidensya. No. Mana nga importante nga nay mga ebidensya nga kita niluwas na ug napamatud-an nga kita naglakaw diya sa pagtuo. Aron usab nga masabtan sa tibuok universo nga angayan kita makaangkon niya na. Dili sa atong binuhatan kundi dili sa iyang grasya o sa ato ang pagtuo nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Bisag sa panahon ni Jesus ningon siya, think not ay bisang sa paghunahon na dili ta gusto sa Ginoo nga maghunahon na kita, that I am come to destroy the law or the prophets, sa mga sinultan sa propeta. I am not come to destroy but to fulfill. So gusto nato nga ma-experiencehan ang kinabuhi ni Kristo, nga ma-fulfill po nato ang propesiya sa atong kapanahonan. Tungod kay iyag diyang gi-fulfill ang propesiya sa iyang kapanahonan. Mao na nga 144,000, they are following the Lamb whenever he goeth. Mao na kinabuhi sa 100,000. So following the Lamb, ang pagsunod sa kang Jesus kay siya man ang Lamb of God, mao na siya ang pag-fulfill usab sa propesiya nga gusto sa Ginoo nga mahimong realidad sa atong kinabuhi. Sa panahon ni Jesus, nahibaw-an nato nga unsa ang iyang mga gitudlo, di ba? Sumala sa propesiya nga iyang gituman, recorded sa Psalm 78, paragraph 2, page 2. I will open my mouth in parable. Iya ko nung buko ng iyang mga baba sa mga sambingay. Diya sa sambingay.
I will out the dark sayings of old. Mao na nga kini ba natuman ba kini ni Jesus? Natuman yun. Sumala sa kasulatan. Recorded ni siya sa Matthew chapter 13 verse 34 to 35. Ingon siya diri sa Cebuano, akong gisbutang. Kining tanan nga mga butang gisulti ni Jesus ngadto sa mga tao pinaagi sa mga sambingay kay iyang gi fulfilled ang propesiya nga siya magalitok sa mga sambingay. Og sa walay sambingay wala siya magsulti kanila sa mga panon sa kadaghanan. Aron matuman ang gisulti pinaagi sa manalagna nga nagaingon, magabuka ako sa akong baba sa mga sambingay. Di ba? Isulti ko ang mga butang tinago sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kanindot di aning sambingay ba? Na naay mga tinagong butang na sulti o napadayag sa mga pamaagi sa Diyos. Ang pangutana, why did Christ speak in parables? Good. Bawaan nato na. Kung kay iyang gifulfill ka na propesiya. Mao na ang maingon pud sa mga disciples o mga katawan ni adtong panahon na. Nangutana sila, Mateo 13:10, ug sa miduol ang iyang mga tinunan na nag-ingon kaniya, nganong nagasulti ikaw kanila sa mga sambingay? Kay nganong tingala pud sila. Wa ba sila kabasa sa Biblia nga siya magabukas sa iyang mga baba sa sambingay? Nganong nakapangutana man to sila? Wa ba sa ilang Biblia? Nakalimot ba sila sa pulong nga ilang gina-studihan permente? Nga dili naman to kailangan nga i-translate? Kay kauglingon naman na nilang langwahe. Di ba? Mao na nga nang pangutana sila. Kalimot sila. Nga iyang gipulfill ang kasulatan. Kung atong basahon sa 11, ug siya sa mitubag, miingon kanila, kay kaninyo gitugot ang paghibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit. Apan kanila wala ito. So, gigamit diyang sambingay aron nga ang dili mo agi sa proseso o dili mo kasabot sa proseso sa Dios noon nga pamaagi. Matagog yun. Apan diha kanila naniningwa sa pagsabot o sa pagkabot niini makaangkon labi na sa iyong matilunan. Kung atong basahon sa 36 sa Matthew 13, unya gipapauli ni Jesus ang panon sa katahuan og sulod siya sa balay. So mahawa na ang mga panon. It mean to say, mixed multitude na siya. Sa diyang nisulod siya sa balay, og miduol kaniyang iyang mga tinunan nga na nag-ingon, isaysay ka na mo ang mga sambingay. Kay sambingay naman to gusto ganiya nga i-specific sa mo. So ang mga panon nga katawan nga daghan, wato sila kabalo ang sa pagsaysay katurag yung mga tinunan rag yun to ang nakakuan. Kuan gyud kung unsa gyud to ang detalye gyud atong sambingaya. Ang ilang nadunggan, mura mag-normal na sa ilang ka. Mga kuan, di ba? Sambingay, natural na kayo. Pero narito'y buot ipasabot ato na kailangan nga masabtan sa mga disipulo. Hoy, mga disipulo, nangungukayon sila kung saan yun mga sambingay. Oo. So, naatay sambingay nga tunan karon. Oo. So, dili pa ta natutunan itong Zechariah 6 katong mga kabayo. Ato sa tunan kaya para mahimo ni siyang background sa atong sunod ng mga pagtuon. Kaya masayo na tutunan ng uban kung naanatay mga background. Ilabi na sa sambingay. So, kaya nangutan naman sila unsa gyud na ang kahulugan niya na. Kita ba nga sumusunod kang Jesus, dili usab mangutana kung unsay mga kahulugan niya ito? Di ba? So, kung nangutana sila, kay katawhan sila sa Dios, mga kuan sila, mga tinunan, kita, dili ba ta tinunan? Uy, mutana po ta. So, naay isa ka parabulong atong tutukan karon kagabi yun. Mao kini ang ginatawag nga at the 11 hour kaning
11 alcohol or sinatawag na Matthew 20 nga parabulo. Okay. So sa Matthew 20, mao niya ato ang gamiton nga chart. Sabto na to kung sa gipang pasabot na ni kay murag libog siya tanawon ba? Oh. So ato ni siyang hinahinayon og basa ang Matthew 20. Then kung unsay gibasa na to sa Matthew 20, atong itandi diri aron nga ma-imagine nato ang iyang full view sa Matthew 20. Sa versikulo 1 ta mag-start, ningon siya diri, kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka amahan sa panimalay nga milakaw sa kaadlawon sa pagpangangita ug mga mamumuo sa iyang parasan. Okay. So ato na siyang sabton ang matag ang gulo kinsa kanang amahan, kinsa kanang kailangan sabton yun nato pod nga kinsa kanang mamumuo nga iyang gipangita. Una, kinsa kanang dinatawag nga sa kadlawon, kanus amo na nagsugod, di ba? Sa parasan, unsa man na kanang parasan, kanang field, di ba? So kana siya ato nang hinaynayan og sabot gyud aron nga mas wide ang atong scope sa pagsabot. Og sa nakigsabot na siya uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw. So denaryo ang sabot na nila, mao na ang ilang sabot. Iyang gipaadto sila sa iyang parasan. So nagsugod na din sila og trabaho. Sa sayo sa kabuntagon yun. Dayon, sa verse 3, og milakaw sila sa ikatulong takna og iyang hikit-an ang uban pa nga nagatindog sa walay buhat sa baligyaanan. Okay. So ato ning sabot ang marketplace kaning baligyaanan. Unsa may pasabot sa baligyaanan? Unsa pasabot sa ikatulong takna kay it mean to say unang sayo sa buntag then ikatulong takna. Ato po na siyang sayo ikatulong mong takna na siya. So dito na dayta sa 4, og mingon kanila umadto usab kamo sa akong parasan. Kay wala man mo nang unsa man mo dari sa asa guys sila dapit nakitaan sa baligyanan sa marketplace. Adto mo dito. Wadto usab kamo sa akong parasan, makatabaho pud sila og paghatagan ko kamo sa angay ninyo og nangadto sila. Tagaan ta mo pud kung unsay angay pud sa inyo ha. Dayon sa verse 5, og siya milakaw og usab sa haduol na sa ika-unom og sa ika-siyam na takna. So gikan sa sayong sa buntago then katulo dayon sa man ika-unom kasiyam nganong kana man ang gamit og nagbuhat sa mga gihapon. Nagbuhat gyapon, naghimo gyapon sila mga mamumuo or mga laborers. Okay. 6 og sa haduol ang ikapulo og usa ka takna 11. Di ba ika-11 na ni ba? Milakaw siya og hingkit-an niya ang uban pa nga nagatindog og mingon kanila, nganong nagatindog kamo dinhi sa tibuok nga adlaw nga walay buhat. Walay gibuhat. Okay. Dayon sa 7, sila nagaingon kaniya, kay wala misuhol ka na mo, wa man gyud nagsuhol sa moa. Iyang giignat sila, umadto sab kamo sa parasan. Gitagaan gyapon sila kahigayunan nga makatrabaho ug magdawat kamo sa angay kaninyo. Magdawat pud mo para sa inyo ha. Angayan pud sa inyo ha. Dayon sa 8, ug sa miabot ang kahaponon. Abot ng kahaponon. Miingon ang tag-iya sa parasan sa iyang tinugyanan. Panawga ang mga mamumuo ug pamayre sila sa ilang suhol. Sugdan, sukad sa mga ulahi, una-una ang nangaulahi.
ngadto sa mga nahauna. Okay. So, kung atong tanaw ng chart, sayo sa kabuntagon, mo ni siya. Nganong kanima natong gigamit kay mao man guni ang orasan nila sa una, dili pareha sa atong orasan ba? Oo. Ang orasan nat sila sa una, ana na ilang orasan. Kung adlaw, mo na siya. 12 days, 12 hours gyapon. Di ba? Oo. Mo na ilang orasan. Naapoy mga country nga ing-ani gyapon ang ginagamit ng orasan. Oo. Pero sa tuwa karon kay modern naman, mo na natong orasan. Okay. So, naay sayo sa kabuntagon, naay mga laborers, una siya sa kay magtrabaho ka, sa sayo man gyud ka, di ba? Dayon, sa ikatulo, naapoy magbubuhat dara, then ika-6 katong gibasa ka ganina, naapoy mag-uma. So third, tagtulo ang interval nila, di ba? Hanto dere, daw kay dere pod na ay nahitabo sa katapusan. Kay imbis kani dere nga mumumuo, iyan ang humanon, wala ka kahuman kay nay nahitabo dere. O di ba? O nay nahitabo imbis tagtulo man gyud ang iyang gap para mahuman niya, pero dere nga side na ay wala na human. Mao na nga nay nahitabo nga panawagan gyapon og mga mamumuo. Og ang pinaka nindot nga mga mamumuo kani dere. Kay nga naman sila man gunay una makadawat. Oh, di ba? Sila ay una makadawat. Oh, mo ni ato ang tun-an karon nga pukusan yun. Okay. So kung sa farmer pa na naiuna nga sayo sa kabuntago nakaabot, dayon na apoy mga alas 9 or naiuban alas 12 sa atong orasan, naiuban alas 3 na, naiuban nga alas 5 before alas 6, di ba? Sa ka-oras pa, naka-appeal pa. Then sila pa una nga gitagahan sa parabulo, di ba? Ano man ni siya? Okay. So atong kwintaon, atong nibawaan nga na ay householder. Katong taong siya gitag-iya sa one. Nibawaan nato nga na ay penny a day, di ba? Oo. Naapoy ginatawag nga mo na siya sabot nila nga penny a day. Oo. Naapoy early in the morning, sayo sa kabuntagon ang mga laborers, kaysa may pasabotan ng laborers, mga vineyard, kaumahan, dahil naapoy marketplace katong baligyaanan. Unsa may pasabotan ng baligyanan. Atong nibawaan nga na ay first call early in the morning, na ay second call sa the third hour laborers, kadua, ikatulo na ika-6 hour laborers, na dayon ika-upat nga mga laborers, dayon napoy ika-5 nga 11th hour call laborers. Okay. So, okay. Then, atong hinunaon nga ang sayo sa kabuntagon laborers 12 man dere, di ba? Equivalent na siya sa 6 sa ato ang orasan. Oo. So ang third alas 9 na siya. Oo, ang ika-3 AM alas 9 na siya sa buntag. Ang ika-6 equivalent na siya sa 12 udtong tutok. 9 is alas 3. Then 11 hour laborers ang katapusan alas 5. Hapit na ba? Isa ka oras na lang. Mana dayon. Okay. Nganong 12 hours naman itong gamit. Kay mao ni atong gigamit nga prinsipyo sa kitaan sa John or Juan 11:9. Si Jesus mitubag, dili ba napulo og duwa ang mga takna sa adlaw? 12 hours ba? Ang nagalakaw sa adlaw, dili mahipandol. Kay makakita sa kahayag ining kalibutan. Okay. So unsa man ang kahayag, pasabot sa kahayag, kumiyentag kahayag. Ang kahayag, pasabotan ng kahayag according sa Psalms 119, 105. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong mga aligyanan. Okay. Thy word, said Psalmist, is a lamp unto my feet and the light unto my path. Dayon, the two witnesses represent the scriptures of the Old and the New Testament. Sila ang kahayag. Siya ang adlaw, ang pulong sa Ginoo, ang pulong.
ang kasulatan, ang Biblia. Okay. So, mao na atong libaw-an nga ang pulong sa Ginoo mao nay kahayag. Especially the Old and the New Testament. Dayon ato pong libaw-an, who is the householder? Kinsa man ning householder? According sa Spiro Prophecies, a review in Herald, July 24, 1900s, paragraph 8, the way in which in the parable the owner of the vineyard dealt with its workers represents God's dealing with the human family. So kaning householder is ang Diyos mismo. Siya ang householder. Okay? So, the householders dealing with the workers in his vineyard represent God's dealing with the human family. Christ Object Lesson, page 396, part 5. So, ang ato ning amahan nasa langit. Okay. Kisa man ning magbubuhat, who are the laborers? According sa 1 Corinthians 3:9, kay kami nga mga masigkamag bubuhat uban sa Dios, kamo uma sa Dios, ang balay sa Dios. Oh. So, mga disciples, mga laborers na siya, sumusunod, magbubuhat. Oo. Kung atong basahon na po diri sa Luke 10:1, karon sa pagkahuman niining mga butanga, mitudlo usab ang Ginoo og laing kapituan. Ug iyang gisugo sila tinaburha sa mag-una kanila sa tanang lungsod ug dapit nga iyang pag-aatuan. Manay nahitabo. Mga laborers ni sila, mga disciples. So, darita sa what could the marketplace? Unsa may pasabot aning market o katong sa to sa Cebuanong market? Baligyanan. Place o merkado, symbolize. The words of Christ apply to the church. Kaning market di ay baligyanan, gi-represent na siya sa iglesia. Okay. Why stand he here all the days idle? Nganong naaraman mo dari, wala man mo nagabuhat, di ba? Usay makawali ka dira, maka-remind ka sa uban. Wala ta nagabuhat. Why are you not at work in some capacity in his vineyard? Ma-remind na to unsa iyong mga talento, unsa iyong mahimo sa buluhaton sa Ginoo. Sa iyang field. Again and again has bending you. Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall he receive. But this gracious call from heaven has been disregarded by the large majority. Large majority, dili sa kadaghanan. Di ba? Okay. So, according to Ring, in this parable, Christ employed an illustration with which all were familiar. In Europe, this custom still remains. Those desiring to find work wend their way to the marketplace and there stand about hoping to be employed. Di ba? And those also who are in need of workmen go also to the marketplace. Mao ni nahitabo pud sa una. Bisag sa Europe, mao ni exercise sila sa una. Muadto gid sa market, makita dito kung sabay matrabaho o kinsabay mo hire sa ila. Okay. Dayon, it was the custom of Judea, sa Judea, for men to wait at the marketplaces for someone to come and employ them. Dito sa market ba, nay mo doon sa ila, nay mo, tabawan ti ka, nay trabaho dito, na custom na siya. And in Europe, this custom is still, maogya po ni ang murag kasagaran nga nahitabo dito sa ila. Di ba? Those who need help go to the marketplace to find servant that they may employ. The man in the parable is represented as going out at different hours to engage workmen. Those he hired at the earliest hour, kung una ging sayo nga kuan, agreed to work for him for a stated sum of money. Mao na ni siya ang ilang kasabutan. Ang iyang unang nasabot katong una niya nga na meet nga sulugoon nagtrabaho. While those who were hired later katong lahi na left the wages they were to receive wholly to this creation of the householder. So depende na sa householder kung pila inahatag kay late man sila pagtawag
Dili pare atong una nga na dito gid sila nagsabot kung unsa ang ilang madawat. Pero katong naulahi, kung unsa lay ihatag, ang ayan nga ihatag, mo na to lipay na sila na. Oh. Dayon, naibawa na to, the vineyard includes the whole world, di ba? Ang kaumahan, tibuok jud kalibutan. And every part of it is to be worked. Buluhaton gyud na to ang tibuok kalibutan. Mao na nga naibuluhat mahuman ang buhat kumahuman gyud sa tibuok kalibutan, di ba? Ibawaan na to na according na sa Testimonies volume 6, page 24 paragraph 1. Then God claims the whole earth. Iyang gi-claim gyapon ang whole earth as his vineyard. Christ Object Lesson, page 301 paragraph 2. Dayon, according sa Matthew 2:22, og sa nakigsabot na siya uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw, iyang gipasa adto sila sa iyang parasan. So nagtrabaho na. Okay. The gift of God is eternal life. Kanidang reward is eternal life dani. Eternal life ni siya ang reward kaning reward. One condition of entire obedience. Kailangan entire na to nga obedience kita. Di man ta makadawat niini kung dili ta obedience. Kay mao man ni kinabuhi ni Kristo. O kailangan mao po natong kinabuhi. But we should not think selfishly of the reward we are to receive. Of course, we have nothing. Bisag wala ta, pero tagaan ta niyang reward. Our time, our talents, our capabilities are all entrusted, gisalig lang sa tuwa, to us by the Lord to be used in His service, and thus we turn to Him atong ibalik sa iya. Sa paninglan biyata sa mga butang nga gipiyal sa tuwa. Adi mo punta paninglan sa wala sa tuwa. Katurang iyang gipiyal. Okay. So, mao na siya. Ang busa, kung sa 16, verse 16 sa Matthew 20, busa ang mga naulahi, maghiuna. O ang nauna, maghiulahi. Gano'n man eh. Una naman itong gitagaan ng reward noon. Ang naulahi, di ba? Oh, di ba ka ito, mulikha mo ang nauna? Oh, di ba? Okay. Dayon, the Savior said again, and everyone that have forsaken houses, everyone kuno nga gi-forsaken niya mga houses, brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands, for my name's sake tungod sa iyang ngalan, shall receive 100-fold. Pinilog yun ay, 100-fold. And I shall inherit everlasting life ug maga padunod gyapon sa walay katapusan ni kinabuhi. But many that are first shall be last, and the last shall be first. So ingani gyud. Okay. Ato gyuning sabton ngano man nga ang nauna naulahin na noon. Ngano man nga ulahin na una man siya. Sa dili pa nato basahon ng mga tubag, unsa inyong nakuna? Ngano? Nganong nauna man ang naulahi? Na ba mo'y mga nasabtan? Nauna na siya kaduol ba? Mga ba na sa hikuan? Manawag yan po'y punto. Mo man siya nagkaduol. Sige na siya. So, ato gina siyang kuanan. Okay. Ato nang kuan. Hinumdumi, nga unsa galit ay pasabot sa katong gibayad, sa atong gibayad katong reward, unsa gato? Tupini? Everlasting life. Mao na siya bayad. So, atong sabton, ngano man silang nauna silang nakadawat sa everlasting life. Okay? Okay. Atong ibawaan sa verse 2 nga, nakigsabot na siya uban sa mga mamumuo. Mao na ni, ang unang niya gisabot niya, katong una nga mamumuo. Mo to'y unang gisabot niya. Ngano man, wa pa man to natawang sa ulay, sa diyang nagbuhat pa sila. Wa pa to natawa, wa pa man nagtawang mga kuana to, mga uban nga mga mamumuo, di ba? Oo. So sila pa ang ilang giunang gisabot. Oo. Dayon sa Luke 24:27, og sa gisugdan niya gikan ka Moses, nagsugod din ka Moses, o gikan sa tanang mga manalagna.
Anto nang sunod na din. Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan nahatungod sa iyang kaugalingon. Nagsugod ay kang Moses. Nganong nagsugod man ka Moses? Ato na siyang kuanon gyapon kanang ato gyapon na siyang sabton. Who are the early morning laborers? Kinsa man nga mga una nga mga laborers? Kato atong gibasa nato ganina. Si Moses, nagsugod ka Moses nga time. According sa Great Controversy, during the first 2,500 years of human history, there was no written revelations. Walay written sa una. Di ba? So it means to say, ang katunga ni verbal ni siya. Verbal. Dari nagsugod sa panahon ni Moses na nasunat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Nagsugod og ang kahayag kay ang pulong kahayag man. Diya nagsugod. Ka Moses. Dayon, during the first 2,000 years of human history, there was no written revelation. Those who had been taught of God communicated their knowledge to others. Kana bitong pasapasa lang ba? Mura bitong mga lumad. Wa man sila yung mga libro nga ginasulat. Saan nila nga makabalo ang uban nilang anak, pasapasa lang. Ilang istorya. Then it was handed down from father to son through successive generation. Sa una, kay verbal pa man sa una. Di ba? Okay. Dayon, the preparation of the written, katong magsulat na gyud word, began in the time of Moses. Inspired revelation were then embodied in an inspired book. This work continued during long period of 1,600 years. From Moses, the historian of creation and the law, to John, the recorder of the most sublime truths of the gospel. So ato na nibawan nga ang pagsugod direk sulat diha gid sa panahon ni Moses ug didto ang kahayag nagsugod sa Biblia ang pulong sa Dios. Okay. Nahimo siyang adlaw sa iyo sa kabuntagon nagsugod. Then, kung atong padayonon sa pagbasa sa Christ Object Lesson, page 400, paragraph 2, the Jews had been first called into the Lord's vineyard. And because of this, they were proud. Proud kay sila. Kami ganoon na, di ba? Dayon, proud kay sila. Mga Hudiyo, kay naag, sulat, di ko na mo, kay lamin ni Moses. Self-righteous pagit sila. Muna nga, proud kay sila nga sila gyud. Their long years of service, they regarded as entitled them to receive a larger reward than others. Mas labaw gud sila. Kay una gud sila. Di ba? Mo nang ilang pagbati, mo nang ilang nasabtan. Sa tawhanon nilang pagsabot. So, mga Hudiyo. Dayon, niabot ang panahon sa Exodus 25:8 nga atong nabasa nga ang mensahe nila sa ancient Israel at that time. Og nabuhaton mo sila og usa ka balaan puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa tiliwala nila. So himuan sila og kanang naa sila earthly sanctuary, di ba? Niabot ang panahon nga naa sila Bible, then napagyoy ginatawag nga earthly sanctuary. Mo nang nga naay picture diri nga earthly sanctuary. Di ba? Sa iyo sa kabuntagon. Okay. So padulong na punta dito. Himay-mayon na to ni. Dayon, who are the third hour laborers? Kinsa maning third hour laborers? According sa Mark 10:25, og sa takna kadto nga ikatulo ug sa ilang gilangsang siya sa cross. Gilangsang siya sa cross. Takna kadto sa ikatulo. Kay kini sila dili mga hubog ingon sa pagdahom ninyo, kay ikatulo pa lamang karon ka takna sa adlaw. Mo nay ato pong masaksihan katulong adlaw. Kay mao man ilang time ang ilang orasan sa una. Okay. The ceremonial system was made up of symbols pointing to Christ. Di ba? Nag-point kang Kristo. Itong mga ceremonial na service.
to his sacrifice and his priesthood. This ritual law, with its sacrifices and ordinances, was to be performed by the Hebrews until the type meets, and the type na meet kang Kristo, ang katapusong halad, in the death of Christ, the Lamb of God, that taketh away the sins of the world. Then all the sacrificial offerings were to cease. Humana. According sa Patriarchs and Prophets, page 365, paragraph 1. Christ, through every generation, the Holy Spirit especially rested upon the apostles, who were witnesses of our Lord's crucifixions, resurrections, and ascensions. Important truths which were to be the hope of Israel. All were to look to the Saviors of the world as their only hope and walk in the way which He had opened by the sacrifice of His own life, and keep God's law and live. So, nabawaan na to nga diregit sa ikatulong takna gilangsang si Jesus. So ano kay nagununa ko sa una ba? Alas 3 dahil siya nga gikuan. Tapos kung alas 3, dili na nimo madali lubong mapadala dito ba kay kung alas 3 gyud sa hapon ba? Di ba? Oo. Pasabot diyan alas 9. Nagdali-dali sila kay basi masansitan sila. Oo. Sabot na alas 9 gikuha na dahil. Dili alas 3 kay madala pa ba na ni mo alas 3? May tagnay sila madugay pa gana ng naisakyanan. How much more kung binaklayay pa to dito, di ba? Pinasanay ba? Then puston pa gyud to. Puston pa to. I-prepare pa to nila dito ang lubnganan. So alas 9 na siya. Para gyud nga kay nagdali na sila kay basig masansitan. Kay mga Sabbath keeper ba na sila? Andam yun na sila. Stricto ba na sila sa ating papahulay? Okay. So, pagpadayon sa pagtuon, nabawaan na to nga kuunsa gining pasabot. Who are the 6 hourly birds? Kinsa maning 6 hourly birds? According sa Daniel 8:14, og siya mingon kanako, hangtod sa duruha ka libo og tultulo kagatos ka mga gabii ug mga buntag. Unya ang balaanong puloy-anan paggalinisan. Paggalinisan na ay nahitabo day sa kuan sa tinatawag ka 2,300 days. So, kinsa man ni sila nga magbubuhat kay magbubuhat man gyapon ni sila, di ba? Ato nasaksihan nga huard kani sila mga kinsa gali ni sila kani nagdala nga mensahe niini kanang 2,300 days sa unod pagsugod nila Mille Rights Movement. Bawaan na to na. Okay. Pag human kang Mille Rights Movement, connected kay sila mo rabit naagid sila connected ba? Dali bro. Sa Catholic. Sa may sulti dia. Sa 15 Marcos 15:25. Alas 9 kadto sa buntag. Alas 9. Gi-translate na gid siya alas 9. Ancient clock. Kana kay modern ang gigamit. Modern clock ang modern ang yung gigamit nga orasan aron masabtan gyud nga alas 9. Salamat. Okay, padayon ta. Kay nibaw-an naman nato nga kinsang laborers nga gitagaan og kahayag niini. So kanina silang William Miller movement. Tagaag kuan. Kay gayunan nga makabuhat gyapon sa buluhaton. Dayon naa na po ginatawag nga who are the 9 laborers. Kinsa man yung mga 9 laborers. Okay. So ang pangutana, unsa man tong uban nga mga laborers di ay katubitaw mga laborers nga may uban mangutana gud nga katudeng silang Luther, John Knox, John Wesley, Alexander Campbell, di ba? Katong mga kato. Actually, si Luther manggod mo nang doctrine nga nakuan sa iya is about faith. Kang John Knox is about sa Holy Spirit. Kang John Wesley is about sa grace. Alexander Campbell's Baptist is siya about na sa baptism by immersion.
Kana sila nga mga doktrina manggod, doktrina na siya sa panahon sa Kalbaryo sa cross, sa mga disciples at the time. Gigamit lang sila nga ma-restore na nga doktrina. Pero kaning 2,300 days, bag-o gini siya nga doktrina. Nga wala na revealed bisan dito sa panahon pa sa panahon ni Jesus. O kini siya na revealed sa panahon ni William Miller. O usa ka baptist magyapon na si William Miller naka ipatagaag kahigayunan nga makasabot niini sa 2,300 sa pagkwenta ba. Di ba? Okay. So nasabtan na nato nganong kay saan ang biya na-appeal pud sila, di ba? Kato silang Luther. Pero kato sila mga gi-restore na lang to nila ang mga kamaturan nga napadayag na kaniadto. Okay. Padayon ta. So kaning night and laborers, kinsa man yung mga night and laborers? Okay. This door was not open until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. So kani di ang night hour laborers, wala pa ni siya naabrihan hantod nga naabot sa panahon sa 1844. Oh. Then Jesus rose up and shut the door of the holy place and opened the door into the most holy. Mauning pagsulod ni Jesus sa pinakabalaan nga dapit. And passed within the second bell, where he now stand by the ark, and where the fate of Israel now reach. L. Writings, page 42, paragraph 1. Okay, padayon ta. At the time appointed for the judgment, the close of the 2,300 days in 1844 naabot sa 1844, began the work of investigations and plotting out of sins. Nagsugo na dayon. Katong pag-start sa 1844, mag-start na dayon i-plotting out of sin na lang. All who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching, grabe, scrutiny, baka nung di basta-basta nga pagkuhan ba nga wagi sa iluan, di ba? Oh. Both the living and the dead are to be judged. I-judge man yun na. Oh. Out of those things which were written in the book according to their work. Kaya na may book of remembrance. Oh. Cause Great Controversy, page 486, paragraph 1. Wag yung makasulod sa gingharian or sa langit na kuan kay grabe ang kuan. Oo, grabe pagkasusi ba. Grabe kuan, perpikon yun, nawalay sayop na makasulod. Oo. According sa Great Controversy, page 324, paragraph 3. Miller accepted the general received view that in the Christian age, the earth is the sanctuary. Sabtan maguniya nga katong earth sanctuary rato ba, wala siya kay kasabot sa earthly sanctuary. Okay. And he therefore understood that the cleansing of the sanctuary foretold in Daniel 8:14 represented the purification of the earth by fire at the second coming of Christ. Mo na yan ang sabtan nga second coming yun eh. Kaya wala man siya kasabot nga na heavenly sanctuary. Wala na siya nga light sa iya. Ang iya rang nasabtan katong former lang nga earthly sanctuary. Oo. Mao na nga ang iya yung una-una nga limpyuhan ang kay na may purification nga na iyang nasabtan sa Daniel 8:14. Ang iyang nasabtan is pinaagi sa fire and the second coming of Christ. Oo. Jesus did not come to earth as the waiting, joyful company expected to cleanse the sanctuary by purifying the earth by fire. I saw that they were correct si William Miller in the reckoning of the prophetic period. Sakto sila pagkwinta sa period. Reckoning of the prophetic periods. Prophetic time closed in 1844. Na naagoy mahitabo sa 1844. Their mistake, ang ilang lang mistake, consisted in not understanding what the sanctuary was and the nature of its cleansing. Mauna na ang ilang na mistaken ang pagsabot. Muna nga importante yun ang pagsabot. Kaya bisag sakto kayo ang calculation, pero ang imong calculation sayop ang iyang pagka-apply
Abi niya second coming dili pa di ay. Mao ditong pagsulod ni Jesus sa pinakabalaan nga dapi. Kay wala pa say light kayo sa wala pa light siya sa heavenly sanctuary. Oo. Ang iya lang nasabtan katong earthly sanctuary. Okay. So, kinsa may gitagaan na ning kahayag. Sugod na. Oo. Sa Human naman ta diri ba? Si William Miller man at the time. Oo. Dari ta gid. Oo, dari ta. The Great Controversy, page 609, paragraph 1. Different period in the history of the church have each been marked by the development of some special truth, adapted to the necessities of God's people at the time. Unsa ra ang ilang maunay gipadayag, mao ra na ilang kinabuyan. Every new truth has made its way against hatred and oppositions. So, matag, isa gingon diri, matag bag-o nga kamaturan, naagi hatred sa mahitubo sa opposition. Mana nga kung naay kamaturan, ay gipaguno nga wala opposition. Naag yun. Every new truth good, di ba? Bag-o nga kahayag, bag-o pagsabot. Okay. Those who were blessed with its light were tempted, kitistingan sila, and tried. The Lord gives an special truth for the people in an emergency who dare refuse to publish it. O, kisay mo dare nga, dili na siya ipabless. Di ba? Kung siya ang atong gikadlukan, siya ang atong Espiritu, siya atong Diyos, we cannot dare na dili na to ipabless. Dili na to isang niyo. Okay. The same trials, susamo sa trials, had been experienced by men of God in ages past. Susama gyapon sa una. Silang, kinsa ni? Wycliffes. Silang mga reformers man sa una, di ba? Oh, kani sila mga restorer ani sila sa mga doktrina nga na-rebuild na. How much more sa doktrina nga wala pa na-rebuild nga karon pa i-rebuild sa kuan, di ba? Mga bago. Kani mga daan naman nga mga kamatuoran nga ilang gustong ipabalik. Restore, di ba? Again, no, gi-condemn na sila. Gingon sila, brought to the test of the Bible and declared that they would renounce everything which it condemned. Again, this man persecution raged with a relentless fury. Yet they ceased not to declare the truth. Wala gid sila ni undang sa pagsangyaw sa mayong balita sa kamaturan. Different period in the history of the church have each been marked by the development of some special truth, adapt sa ila to the necessities of God's people at the time nga panahon. Every new truth has made its way against hatred and opposition. And those who were blessed with its light were tempted and tried. The Lord gave a special truth for the special in the emergency. Who dared to refuse to publish it? He commanded his servant to present the last invitation of mercy to the world. They cannot remain silent. Dili sila pwede magkilom-hilom lang. Except at the peril of their souls. Kung patyunon sila, maningita na lang sila lain. O, di ba? Kung patyunon, ayaw sa kay magpapatay ka na, di na kasulti. O, di ba? Kung naay persecution, kung okay lang na siyang i-persecute, pero kung murag delikado na ilang kinabuhi, balin na lang dito sa uban simbahan, di ba? Dahil Christ's ambassadors have nothing to do with consequences. Nothing to do with consequences. They must perform their duty and leave the result with God. Depende na sa Ginoo. Kaya ako nang gisalig sa Ginoo. Ang importante, nagsubay ko sa iyo. Yung ang pinaka-importante sa katawan sa Ginoo. According na sa Great Controversy, page 609, paragraph 1. Naigsoon, sa ato ang panahon, unsang mensahe nga niabot sa tuwa. The 6th and the 9th articles made conjointly. Nag-join sila ba? Kay mura man ni sila sa 1844 na ang isa nagsugod, di ba? Join kayo ba? Nagit siya connected kayo ba sila ba? Oh, magkasunod kayo sila. Pag end sa isa,
Sugo na po ni isa. Di ba? Matthew 5, 25, 20 din, verse 5. Og siya milakaw pag-usab sa haduol na sa ika-unom og sa ikasiyam katakna. No? Nagit sila bisag sa parabulo, nagit sa ika-unom, then og nagit sa sumpay ra kay sila. Duol ra kay sila sa ikasiyam nga takna. Og nagbuhat sa mao nga gihapon. Nagbuhat gihapon. Okay. According dere sa pinadayag Jess ug gidawat ko ang basahon nga diutay mo ni siya ang Book of Daniel gikan sa kamot sa manulunda ug gikaon ko kini yang gikaon ug kini tamis kayo ang ilang kuan body de love wala gyud condemnation, tamis kayo kabi sila kadasig sa akong baba ingon sa dugos nindot kayo ug sa nakaon ko kini gipaitan ang akong tiyan kay naay great disappointment nga nahitabo sa 1844. Kung ato ning padayonon og basa sa pinadayag Jess 11 na yun, ato nang mabasa dayon nga kinsa ang nagsugo niya na. Ato sa ning basahon. So naay disappointment ato nang manay nahibawan nga naay disappointment nga nahitabo sa 1844. Dahil ta sa sumpay atong nga bersikulo 11. Ug sila mingon kanako paghuman sa disappointment kinahanglan nga managna kapag-usab ngadto sa daghan nga katawuan ug kanasuran ug ang mga sinultihan ug mga hari. So naay continue gikan sa pangitabo sa verse 10 naay nagpadayon mao na ni ang fulfillment sa 70 Adventists. So it means to say ang pinadayag just 11 mao ang katumanan sa 70 Adventists. O ang katumanan ningon diri panagna asa dapit sa tanan o sa daghan? Sa daghan. Ang 70 Adventists nakaabot sa daghan kayo nga mga countries dili sa ato ang abilidad kundi sa pulong sa Ginoo nga mao'y gisulti nga kailangan matuman. Ang ato ang tao lamang sa lamang ka instrumento nga ang pulong sa Ginoo nahimong napadayag na matuod. Daghan. Oo. So, mao ni fulfillment sa 70 Adventists nga daghan na abot. Oo. Ang pangutana kay daghan man kinsa man ang makapupil sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan kinsa ang laborers nga makahuman sa tibuok kalibutan yun. Dili lang sa daghan kundi sa tibuok kalibutan. Okay. So, who are the ninth laborers? Anibawaan na nato ni nga mga Adventista ni 70 Adventists. The last church militant, the Laodicean church. Actually, ang pulong nga Laodicea, nindot man kayo na ang dili lang nindot katong iyang kondisyon. Nanong nindot man na siya kay nindot man ang Laodicea kaysa Griego diyan ng Laodicea is Laodike. Leo then decay. Leo is meant to say speak or people. Then decay is judgment. Kung i-combine na nimo means the people declaring judgment. Mo na nga naatay 3 angels message or gisalig ang 3 angels message nga fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Nindot kayo, di ba? Pero gali lang na ay nahitabo sa Laodicea ang iyang kondisyon na kailangan i-overcome. Okay. So, init bugnaw. So, ang condition nga kailangan mahimot ang overcomer diya. Okay. So, dari, who are the 9 hour laborers? Ang Adventista. Kay sunod sa atong great disappointment, ang Adventista man yun. There was a mighty earthquake and the graves were opened. Mao na ni sa special resurrection. O, di ba? Under third angel's message, under sa three angel's message, tung sa 1844, keeping the Sabbath and came forth from their dusty beds, glorified to hear the covenant of peace. So, katong mga naka-appeal day sa kuan, kanang sa
naabot sa 1844 under sa 3 angels message, makaapil to sila sa katabang po to sila sa bulwaton. Tabang to sila sa paghuman pod. Okay. So, nabawaan na to nga all who died, tanan yun nga under dead sa faith sa third message come forth from the sa lubnganan, glorified. Di ba? Okay. Those who have died in the faith under the third angel message. So, nabawaan na to nga ang Adventista. So, beginning with those who first live upon the third and the advocate present the cases of each successive generation and close within the living. Okay. Every name mentioned, every case closely investigated. Names are accepted, names rejected. So, ngalan yun na. Oo. As the book of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God, beginning with those who first live upon the earth and gikan sa gyud sa wa gyud sa iluan ba tanan gyud gikuan panan mga pangalan na kay sulat. So naibawan na nato di ay nga sa panahon ni Moses nagsugod mga Hudiyo earthly sanctuary nasa panahon sa earthly sanctuary ba, then dari nagsugod pa ang mga disipulo mo ni katapusan nga halad di ba, ang kaning purpose ani shadow na siya nga nagpakita dari. So, niabot ang panahon sa Dark Ages, hantod, niabot silang katong sa Dark Ages, apil pa to sila dari silang kanang Luther, silang kuna hantod nakaabot kang William Miller. Hantod niabot na po ng panahon nga nahuman po nila tungod sa ilang kadasig, tungod sa ilang gugma inigsuon, nahuman nila ang buluhaton nga gusto sa Ginoo nga ipabuhat niya kanila. Og naabot ang panahon nga gi-rebuild ang Sabbath in connection with the heavenly sanctuary og 3 angels message mao man nga 3 angels message at that time sa 70 Adventists. Pagkanindot nga naanata dari og naay panalangin nila under sa 3 angels message. Okay. Kay ang purpose man gyud sa Ginoo nga gikan sa 70 Adventists dari unta magsugod humanon yun nila ang kuan kay mao man yun ang iyang order alas 3 tagtulog yun ang interval di ba, so gusto po sa Ginoo nga kaning naka-appeal sa under sa 3 angels message makahuman po siya makatabang mao na nga ang uban nga bisang uban diri nga mga faithful one silang Ellen G. White with the 100,000 sila na ay special resurrection nga musabay sila sa mga wala kaagig kamatayon nga muhuman sa bulaton. So ang atong tunan kinsa man ning mga 11th hour nga wala kaagig kamatayon nga kuan mga laborers dira kay namay cooling dira namay cooling di ba? Saka oh sa 12 kailangan tunga pa lang yung Bible. Pag nabot diha tibok gyud. Tibok na gyud. Tibok na kamaturan na sulat. Gikan diri di ba? Nasulat hantod diri tibok na diri nga part kay tutok na magina. So darita ato ning sabton ang mga anggulo diri. Okay. So mo na ni atong nabang why another call and so late in the day. So ngano man nga nanapoy another nga call. Tungod kay mao ni giingon sa Selected Messages Volume 2 page 66 paragraph 2. The message to the audition is applicable to the 70 Adventists who had a great light and have not walked in that light. So di gyud siya kahuman kay wa man gyud niya nagkinabuhi, di ba? So it is those who have made great profession but have not kept in step with their leader that will be spewed out of his mouth unless they repent. Dawas lang kung repent sila kay na may time frame nga gihatag sa Ginoo. I will spew it mean to say future tense pa na. So pero kung di gyud sila magpabilin gyud sila ng kondisyon, luhaon gyud sila. Okay? Sumala sa inspiration. Okay, sa pagpadayon, the conviction is gaining ground in the world that 70 Adventists are given the trumpet and uncertain sound that they are following in the path of worldlings. It means to say, di gikahuman kung walay emergency nga another call. Nga mo gigamiton sa Ginoo as an instrument nga makasangko gyud. Di ba? Okay. So mo ni nahitabo. Then the people are
subordinating themselves to the world. So its practices, sa ilang mga practices sa kalibutan, mao na giawat-awat, its costume, na yung mga TikToks, na yung mga sayo-sayo, unsa ba? Oh, its selfishness, mga selfishness na kayo, nagkakuan. The church has gone over to the world in transgressions of the law, when the world should have come over to the church in obedience to the law. Daily, not weekly, not monthly, but daily, the church is being converted to the world. Mo nang nahitabo sa atong iglesia. Okay. I am filled with sadness. Naguon siya. Oo. Wala siya nalipay. When I think of our condition as a people, the Lord has not closed heaven to us. Wala man gisirihan ang langit sa tuwa. But our own course of continual backsliding has separated us from God. Pride, covetousness, and love of the world have lived in the heart without fear of banishment or condemnation. Grievous and presumptuous sins have dwelt among us. And yet, unsa may nitabo? And yet, the general opinion is that the church is flourishing, and that peace and spiritual prosperity are in all her borders. Diba? Mao na nahitabo. Testimonies Volume 5, page 217, paragraph 1. The church has torn back from following Christ her leader. Torn from, asa iyang destination? Leader is steadily retreating toward Egypt. Yet few, gamay ra gyud. Naa may Seventh-day Adventist nga nakabalo sila, pero few lang na sila. Yet few are alarmed as astonished at their want of spiritual power. Doubt and even disbelief of the testimony of the Spirit of God is leavening our churches everywhere. Satan would have it thus. Minister who preach self instead of Christ would have it thus. The testimonies are unread, dili na pagabasahon, and appreciated, dili na kaayo tagdun. Oh, God has spoken to you. Light has been shining from His Word and from the testimonies, and both had been slighted and disregarded. The result, ang resulta, is apparent in the lack of purity and devotion and earnest faith among us. Munigi nakita ni Alan White. Munigi sulti niya. What greater deception, unsa ka grabe nga deception, can come upon human minds that a confidence that they are right when they are all wrong. Unsa ka grabe, greater deception din nga magunahuna ka nga sakto ka, pero sa pagkatinuod wrong day ka. The message of the true witness finds the people of God in a sad deception, yet honest in that deception. They know not that their condition is deplorable in the sight of God, while those addressed are flattering themselves that they are in an exalted spiritual conditions. The message of the true witness break their security by startling denunciation of their true condition of spiritual blindness, poverty, and wretchedness. The testimony, so cutting and severe, cannot be mistake, for it is the true witness who speaks, and his testimony must be correct. Di masayop nga mao gina ang nahitabo sa iglesia. Testimonies Volume 3, page 252, paragraph 4. The message to the Church of Laodicea is startling denunciation, and it's applicable to the people of God at the present time. Ninyo siya, because thou sayest tungod kay ikaw, ningon dato na, ni-increase na, need of nothing, naked, pero tungod sa gugma sa Ginoo, gipahibalog yun niya kung sa iyong kondisyon. Aron kung makabalo siya sa iyong kondisyon, ug mutuo siya sa pulong sa Ginoo, mangayo siya tabag sa Ginoo, magpatudlo siya, ug siya maayo, kay diya kaniya walay posible. Di ba? They are at S, believing themselves to be in an exalted condition of spiritual attainments. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Monagingon's inspirations. Satan is constantly praising in the spurious to lead away from the truth.
the very last deception, ang pinaka-last yun nga himo ni Satanas, of Satan will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God. Nga walay epekto ang magbasa-basa ka sa Espiritu Santo na murag lapos lang sa dunggan, kung madunggan nila, wala nahitabo, murag wala gyud himuon. Murag wala lang. Di ba? Mao ni gusto ni Satanas. Kay pinakalas na niya nga iyang imuon yun. Nga walay epekto nga mahitabo sa kinabuhi sa tao sa diyang makadungog siya. Where there is no vision, the people perish. Di ba? Proverbs 29:10. Satan will work ingeniously in different way, klase-klase nga mga pamaagi, and through different agencies, lahi-lahi nga mga hensya yung gamiton to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. Kung sa gitinud anay nga testimony. Okay. Letters 12 na siya. Or Selected Messages Volume 1, page 48, paragraph 3. Sa pagpadayon siya, I asked the meaning of the shaking. Iyang nakuha, ano sa yung meaning ng shaking? I had seen and I was shown that it would be caused by the straight testimony. Tungod sa straight, wala liko nga testimony, called forth by the council by true witness to the Laodiceans. This will have its effect na agyo ni epekto upon the heart of the receiver and will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not hear the straight testimony. Ang uban dili makadungog nini mga testimonya. They will raise up against it. Mubatok yun sila nini. Oh. And this what will cause the shaking among God's people. Mao ni siya kay shaking kay pag present nimo ang uban ito o ang uban wala. So naging hitabo nga shaking. Di ba? Mao isa ni siya ka shaking nga hitabo. Nauyog ang English. Oh. Sa pagpadayon ninyo, so my heart is filled with anguish when I think of pain messages borne by some of our ministers when they had a message of life and death to bear. Kaning the word, unsa gali ning meaning ani? Waitingog. Murag wala gi way saba-saba, wala gi lumilom lang. The ministers are asleep. Tulog lang kung unsay may tabo. We are in the last days. Nay may tabo. The lay members are asleep. Tulog lang. Wala ka balo kung unsay may tabo. A world is perishing in sin. Ang kalibutan mamatay sa salap. Mahimo tang kahayag tawo ta sa kanila. May God help His people to arouse and walk and work as men and women on the borders of eternal world. Soon, an awful surprise is coming upon the inhabitants of the world. Suddenly, with the power and the great glory, Christ will come. Then there will be no time to prepare to meet Him. Now is the time for us to give the warning message. While the investigative judgment is going forward in heaven, mintas na pa dito na itabo sa heaven, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purifications, of putting away sins, ato ng kuanon ang pagpakasala, among God's people upon the earth. This work is more clearly presented in the message of Revelation 14. Muna kinahanglan yun. Muna nga, who are these escape remaining? Kaning, kinsa man ni silang naka-escape sa remaining ones, the 11 are laborers, nga mao'y magbuhat kit sa bulatan sa Ginoo. In Revelation 14, di ba? Courageous message. The Lord will work to purify His church. Ang Ginoo magatrabaho nga ma-purify ng iyang iglesia. Testimonies to the minister, page 372, paragraph 4. I tell you in the truth, so tian kita sa kamaturan, the Lord is about to turn and overturn in the institutions called by His name. Iyang katawan. Siya yun ang mag-purify. Especially in the closing work for the church. In the sealing time of the 144,000. Who are to stand without fault, kaya naasay lang pagkamatarong ni Jesus, before the throne of God, where they feel the most deeply the wrongs of God's professed people.
na feel gyud nila. Kay concerned po sila tungod kay mga kalag ni sila. Pero dili ni sila mamugos. Kaya ang pulong sa Ginoo di man pwede pugos. In conclusion, this narrative, I would say that we are living in the most solemn time. In the last vision given me, I was shown the startling fact that but a small portion again, of those who now profess the truth will be sanctified from it and be saved. Ikumpara mo ba, small portion, ikumpara sa wala. Kanang wala ta kabalo kung pila. Basta, i-compare niya sa kuan. Small portion na dito. Kay dili raman 100,000 na may with. Many, daghan, not all, will get above the simplicity of the world. They will conform to the world, cherish idols, become spiritually dead. The humble, self-sacrificing followers of Jesus will pass on to the perfections, living beyond the indifferent and lovers of the world. Padayon gito ang small portion. Padayon, small portion. Asa mabasa? Testimonies Volume 1, page 608, paragraph 3. Sa pagpadayon, Bisaya, ug sa nadoon na ang ikapulo, ug usa katakna. Nilakaw siya, ug hingkit niya ang uban pa nga nagatindog, ug mingon kanila. Ngadto nagatindog kam nga nganong nagatindog kamo dinhi sa tibuok nga adlaw nga walay buhat. Sanitabo, the third angel's message is to be given with power. The power of proclamation of the first and the second messages is to be intensified in the third. In the Revelation, John says of the heavenly messengers who unites with the third angels. I saw another angels, naaday siya gipadala. Nga another angels, nga nagdala niini. And come down from heaven, having a great power. And the earth was lightened with its glory. And he cried with a mightily with a strong voice. Revelation 18:1 and 2. We are in danger of giving the third angel's message in definite a manner that it does not impress the people. So many other interests are brought in that the very message which should be proclaimed with power because murag naghilom-hilom lang sila, voiceless and voiceless. The Lord bids us, shown my people that their transgressions and the house of Jacob their sins. Kinsa galing pasabutan ni? Show my people their transgression. Kinsa ni iyang mga katawan ni? Ayan yung katawan, dili ni Katoliko o dili ni uban ng mga iglesia. Show my people their transgressions and the house of Jacob their sins. Kay ansay gani ba? Di ba? Gikinabuyasan nato una kay liso mapug kayo nga musulti ta ba ni makita ni ikaw mgali. Di ba? Ingon ikaw mgali. Lisod na. Pag isulti na mo. Kaya ansay gani ang kuan ni. That trumpet is to give a certain sound. That trumpet is to give a certain sound. Isulti nimo, di na ka maghilom. Dili na uncertain sound na. Dili na sa Testimonies Volume 6, page 60, paragraph 1. Kani dayang sila angga kakuha na ni kaning another angels nga nag-unite sa three angels message aron to give power and force sa mensahe. Nga kani sila, the Lord bids us, show my people their transgressions and the house of Jacob. Kinsa man ning house of Jacob? 70 Adventists mo nang mumitag Jacob time of trouble kay kita mo kanani. Their sins. Ano siya? Isaiah 8:58 paragraph verse 1. Mao ni sila dayang nindot kayo, trumpet is given a certain sound. Yabag napabalik. Napabalik siya. Isaiah 69, and og magabutang ako og timaan sa taliwala nila. Butang gyud. Ug ako ipadala kadtong mga nangalagyo gikan kanila ngadto sa mga
nasod. Ipadala na sila ang katong naka-escape sa judgment for the living. Sa mga lugar ni sila, sa Tarses, sa Pool, o sa Lug, nagapamana, o Tubal, o sa Jaban, mga lugar man ni sila, ngadto sa mga pulo nga halayo, katong wala pag yun naabot, o nga wala makadungog sa akong kabantog. Ni makakita sa akong himaya. O sila magapahayag sa akong himaya sa taliwala sa mga nasod. Loud cry na ni siya. Bisag sa panahon na ni siya nga sandilo, you cannot buy and sell, pero gitagaan na sila gahom. Pwede sila makaadto sila sa mga lugar nga wa pag yun natuhan, nga wa pa kadungog og sayang himaya. Oo. Wala na abot. Mo ni sila. Mo nang sa 20 og ila nga dadon ang tanan ninyong mga kaigsunagikan sa tanan nga mga nasuri sa tanan na dili na sa daghan. Mo ni nindot kay mao na gyud muhuman gyud, di ba? Sa tanan na gyud nga mga nasud alang sa usa ka halad ngadto kang Jehova. Sa ibabaw sa mga kabayo, sa sulod sa mga karo, sa mga talabon, o sa ibabaw sa mga mula, o sa ibabaw sa mga kamilyo, ngadto sa akong balaan nga bukid, katunaning dako nga bukid. Oh, sa Jerusalem, nag-ingon si Juba, sa diha nga ang mga anak sa Israel maghatod sa ilang halad sa usa ka malinis, limpyo na kayo. Wala na ginasagulan dira. Sudlanan ngadto sa balay ni Jehovah. Okay. Mao na ang panahon sa loud cry. Gusto ta maka-appeal niya na, di ba? Loud cry. Mao na nang the lost are laborers. Maka-appeal niya na, maka-appeal niya pun sa mao na yung appeal sa loud cry. Mag-loud cry sila. Hundreds, yea, thousands who had heard the message of salvation are still idlers in the marketplace. It means to say, sa iglesia, when they might be engaged in some line of active service. To this Christ is saying, why stand he here all the day idle? And he adds, go ye also in the vineyard. Matthew 26:7. Why is it that many more do not respond to the call? Dagkan uban nga wala ni response. It is because they think, tungod kay naghinuino, naguna-una magud silang kaugalingon, excuse sila that they do not stand in the pulpit. Di man ko ka, pwede patindugon na, di man ko. Let them understand that there is a large work to be done outside the pulpit by thousands of consecrated lay members. Di ba? Oh. Ningon siya, long has God waited for the spirit of service to take possession of the whole church. Dili gyud sa nga pipila lang. Whole church gyud. So that everyone shall be working for him according to his abilidad nga gihatag sa Ginoo. Wala gyud dili workers. Magbubuhat gyud kung unsay abilidad nga gihatag, mo na imong himuon. Dayon, when the members of the church of God do their appointed work in the needy fields, at home, at abroad, in fulfillment of the gospel commission, the whole world will soon be warm and the Lord Jesus will return to this earth with power and great glory. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24:14. Pagpadayon, we are to throw aside our narrow, selfish plan, ng plano nito nga selfish, remembering that we have a work of the largest magnitude and highest importance. In doing this work, we are sounding the first, second, and third ages message, and are thus being, maandam usab, prepared for the coming of the other angels from heaven who is to lighten the earth with its glory. Kabalo si Ellen G. White by God's sa inspiration nga naagi other angels nga mag-prepare unta, di ba? Okay. I saw angels hurrying to and fro in heaven, descending to the earth and again ascending to heaven, preparing for the fulfillment of some important event. Then I saw, nakita niya, another mighty angels commissioned to descend to the earth. Ang iyang trabaho
is to unite his voice with the third angels and give power and force to his message. Aron nga mapabalik ang uncertain sound. Diba? The work of these angels comes in a right time. Wabot sa saktong panahon. Kay naman siya gingon. Nagsugo na unta at that time. Sabi, kig-reject man nilang 1888. O, di ba? Then, nadungagan og 40 years. No, na siya a right time. The work of these angels comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as its will to the loud cry. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation, which they are soon to meet. Na temptation, labi na kanang little time of Jacob trouble, kanang time of trouble, temptation na siya. Kanang mga death decree, temptation na siya. I saw a great light resting upon them, and they are united fearlessly, walay kahadlok, proclaim the third angel's message. Hatod yun nila. Okay, ni-join man ang other angels. This message seems to be an additional to the third message. Kaning another. Joining it as a midnight cry, join the second angel's message in 1844. Early writings, page 277, paragraph 2. Muna nga na angels na ay Revelation 7 nga nadiri ang selling time, di ba? Selling angels. Niabot ang panahon nga masitod sa kamatuoran, niabot panahon nga nabuhian to ang patka, loud cry dayon. Mao na ni ang panahon. Sa kuan ay full blast na ni siya. Pero kani naapata sa time ani, pero the same na silang angels, pero ang events ni ani is full blast na ni siya. Kani siya naga-settling both intellectually and spiritually. Usama sa kadlaw ba kanang tong adlaw, di ba? Nagsidlak mo na siya. Inanay hantod nga ang three angels message nga na dito ma-meet yun niya, mo full blast gid siya, mo unite man siya with all the power na ihatag sa inyo. Okay. So, the third angel's message, nabasa na nato ni? Wala pa. The third angel's message will not be comprehended. The light which will lighten the earth with its glory will be called a false light. Tawgon ko nun yung a false light. Ikaw pat. Ang third angel's message will not be comprehended. The light which will lighten the earth with its glory will be called the false light by those who refuse to walk in its advancing glory. The work that might have been done will be left undone by rejectors of truth because of their unbelief sa ilang pagkadili matinuon. We entreat of you who oppose the light of truth to stand out of the way of God's people. Let heaven send light shine forth upon them in clear and steady rays. Sabta na yun sa halos majority sa 70 Adventist, third angel na yun. Wala nang... Mabot na itong third angel, ignore nila, false light na. False light yun siya. Mana Kaya yun. ang nailhan naman yung third. Pero pag i-present kung wala manggoy another angels nga mo unite, magpabiling siyang yabag. Kaya ang purpose niya is to unite to give power and force. Dili siya kaswil sa loud cry kung walang another angel. The last message hired believed the world of householder. The last men hired believed the word of the householder. Whatsoever is right, I will give you. They know that they would receive all that they deserve. And they were pleased first because they brought faith in their work. Kato di ang naulahi, nahimong first, tungod kay, naasalay pagtuo sa pagtao. If those who had labored during the whole day had brought a loving, naapasalay loving, trusting spirit into their work, they would have been continued to be first. Unta, mga first put sila, unta. The Lord Jesus estimate the work done by the Spirit in which it is done. Ang Ginoo kuno, malipay siya kung unsa nga klase nga espiritu kanang buluhaton nga nahimo. For example, pangugas og plato, na anak ang gihugas, ang isang bagutbot. Wag ko pa man. Pero katong gisugo ni oy pangugas plato. Hindi kayo.
Kinsa may malipayan, malipay ka. Hindi, mas ganahan yung katong malipayon, di ba? Oh, muna nga, the Lord Jesus estimate the work done by the Spirit in which it is done. At the late hour, He will accept penitent sinners, bisag makasala, who come to Him in humble faith and our obedience to His commands. Muna yung ganahan sa Ginoo, obedience. Dili magbagot-bot. Di ba? Those who came at the 11th hour were so thankful. Mapasalamaton sila. Dili sila garbuso. Wala sila kasi garbo kay pasalamat kay sila kay kipapil sila. Pero thankful kay sila. Oh, thankful kay sila for an opportunity to work that they left the matter of payment with their employer. Wala sila naguna-una nga suduhan sila. Basta nalipay lang sila. Nga naka-appeal sila, di ba? They were glad to work at any price. Bisag unsa lang. Bisa gamay lang kayo. Basta okay na siya. No, di ba? Their hearts were full of thanksgiving. Malipayon. Sila ang kaning mga tao kaning mga last laborers din, mga pasalamaton. Oh, masalamaton ni sila. Full of love. May gugmaon ni sila. Na-develop ay lang gugma. For the one who had accepted them. And they showed their faith in Him by asking no question in regards to reward. Wa na ni sila mangutana og reward. Importante naka-appeal sila, di ba? Dayon, thus it is with the poor sinner who knows his unworthiness, who has long neglected to enter the master vineyard, but who comes at the 11th hour. His time of service seems short, di ba? Short na kayo. And his wages large. Large man kay. Manong tagaan man siya pareha sa aban nga. Bobo ra mga panahon niya, di ba? He expect very little. Wag siya ningon nga dako, hatag angkon bisag dako. And will be satisfied with little. Oh. If only Christ will accept him in his service. Di ba? Nga na lang yun. Servisyo lang. Oh. Mabasa? Itong Review in Herald, July 24, 1900, paragraph 12. Okay. Many not in our ranks to come to the prom. Many kuno na ako no. Ingon silang juway sa iyang daghan kuno na sa rang dili maka sa prom. There are many souls to come out of the ranks of the world, out of the churches, even the Catholic Church. Those zeal will far exceed than of those who have stood in the rank and file to proclaim the truth heretofore. For this reason, the 11-hour laborers, kaning 11-hour laborers, will receive their pini, kadawat gyapog pini. This will see the battle coming and will give the trumpet a certain sound. Dili iyabag. Oh. When the crisis is upon us, when the season of calamity shall come, they will come to the front. Kay kabalo ni sila sa propesya. Nakaandam ni sila. Di ba? Nagtuon ni sila sa pulong. O gibansay nila ang ilang kaugalingon kay naa sila ato bangon ng mga gulayat sa kinabuhi nila. Di ba? Gird themselves with the wool armor of God and exalt His law. Kay nakasayod ni sila sa law sa Ginoo sa iyang kubinanti. O, di ba? Sa iyang kubinanti. And hither to the faith of Jesus and maintain the cause of religious liberty which reformers defended with the toil and for which they are sacrificed their lives. Ilang nakita ng mga reformers nga kung sa ilang sakripisyo, ilang pong ipaglaban kung sa ilang ginapaglaban, di ba? Selected Messages, Volume 3, page 386, paragraph 4. Those who came at the 11th hour were so thankful, fortunate to work. Nabasa naman na ito, di ba? Okay, ayun ta. So, malipayon dahil kay ni sila, ng mga laborers. Di ba? So, I hope nga maka-appeal ta diri. Kaya certain sound yun ang atong sound. Di ba? Certain sound. Dili yabag-yabag. Oo. Dayon, dari sa Matthew 12, 2012,
nga nagaingon kining mga nahaulahi na nagbuhat og usa ka takna lamang og gihimo mo sila nga sama kanamo. Nilikramo da itong uban. Nilikramo. Nga nagaantos kami sa kabugat ug sa init sa adlaw nga makasunog. Okay. Matthew 20:16. Busa, nalikramo naman ito una, busa ang mga naulahi nang hiuna. Ug ang mga nauna manghiulahi. Okay. The laborers of the master were his official servants. The laborers for the master were his official servants, upon whom he laid the wealthiest responsibilities. Yung kabugaton ba sa responsibilidad to do his work. And he agreed to give them the wages. Agreed na sila kung maura na yung madawat, mauna na siya. Wala na yung mangita pagkaglain, kaya mo na yung kasabutan, di ba? From time to time, he added others to the labor, saying, "Go ye also into the vineyard." Added po siya nga, ato po mo. Itong bisang naulahin na ng uban. "Whatsoever is right, I will give you." Kung salay sakto, mo na ko yatag. Ako rin magbuot. Some were found waiting for work at the 11th hour, only 1 hour before the close of the working day. Before sa close of probation, nakasabay pa sila, di ba? When the reckoning time between the master and the workers came, the last hired were the first paid. Una siya bayaran naman eh. When the first came, they supposed that they would receive more than those who had worked for so short a period. But they received every man a penny. Pareha sila tanan na receive. Pero naalay unang nakaunan kadawat. Okay. Dayon, the Savior said again, "And everyone that have forsaken houses, or brethren, sister, or father, mother's wife, or children, lands for my name's sake," tungod sa iyang kamaturan. Kaya na may uban God nga pagsunod nimo, na uban nga anak supak, na uban nga sawa ba, una bay uban tungod ba sa land nimo, di ka kasunod. Unsa man nga mga hinungdan, di ba? Giporsake na nila tungod sa kamaturan. Shall receive 100-fold, makareceive ko ng 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Mo na siya gingon. Thus it is with the poor sinners, who knows his unworthiness. Manani siya. But I speak not my own words when I saw that God's Spirit will pass by those who have their day of test. Kaning 10,000 in the 11th hour will see and acknowledge the truth. Then this conversation to the truth will be made with a rapidly that will surprise the church, and God's name alone will be glorified. Okay. Adto ta sa diretso sa kaning chart para at least kuan na nato, ma-illustrate na ginato. Okay. Narita. Okay. Di ba? May kag 11, isa ka oras. Sa atong oras na nakaron, di ba? Kung sa atong oras, end of the day naman ni, di ba? Sa 12. Sa 12. So, dito sa first signature ka Moses. Ka Moses, murag sa isa ka oras na siya, ano ba? Ka oras na ni siya. Dili pareha to nga 12 man to. Ang 12. Sa isa ka adlaw ni siya recording. Tanaw ni mo dali. Sa ato ang orasan, mao ni siya, pictures niya. So nagsugod ang investigative judgment for the dead diri sa 1844, di ba? So niabot ang panahon na sa 1844 nagsugod sa 9 diri ba? The first advent diri. Then nagsugod ang judgment for the living. Judgment for the living. So pag judgment for the living, katong silang maoy gigamit sa Ginoo nga mo human gyud sa bulwaton. So kani siya kung kaning atong kuanon sa panahon ni Moses, hantod nga naabot gid sila sa kaning last laborers. Ngano man nga, di ba ang reward is eternal life. Ngano man silang nauna. Tungod kay sila ang nauna, tungod kay wala sila kaagig kamatayon.
Sila unang nakadawat sa everlasting life kaya wala sila nakaagig kamatayon. Di ba? Hindi naman sila mamatay. Di naman sila matay. Then katong kaning dere nagsugod man gyud dere una. Mo na ni naulahi, di ba? Kani dere nabanhaw man sila. Special resurrection, di ba? So sila gitagaan ikaduwa nga kinabuhing dayon nakadawat sila. So, hantod naabot ang panahon nga kadawat po ng uban. Ang mga ulahi sa Ulahi. before sa pang-issue, 144,000 na. 104,000 and with them og diha uban nila. Resurrection. Og special resurrection. Matagaan po sila. Matagaan po sila. 144,000 full na siya. Dili pa, sa 70 Adventist lang. Church. 104,000 og with them, napay kauban sila. Kung na-study, I think appeal ba to siya? Wala siya. Option siya. Itong with. Na-with, So, kaya ang 104,000, gikan raman na sila, na sila dugo. Kaya ang 70 Adventist is na-compose man good siya sa olive tree and wild olive tree. Na 70 Adventist nga, na-blood good sila nga pagka-Hudiyo. Na mga 70 Adventist nga na-convert nga, Hudiyo karon nakabalo silang Hudiyo. Pero, na-Adventist sila. Pero gamay ra sila. Napoy 70 Adventist nga, Jew and Gentile mix. Tungod sa intermarriage ba? Intermarriage. Napoy 70 Adventist nga, Gentiles ra gyud ang blood. So, ang 104,000, naagid sila, bisag unsa kagamay ang ilang dugo nga pagka-Hudiyo. Naagid sila blood. Kay design na sa Ginoo nga ang kaliwat gyud ni Abraham, everlasting covenant mo nga dara gyud mag-agi kang sa seed ni Jacob. Everlasting covenant. Usama na siya sa panahon ni Jesus nga si Jesus maanak gyud siya sa kaliwat ni David by flesh. So, gi prophesy na nadaan. Pero kita dili lang ta makabalo kung kanabitang nadugo tawag wala. Only God knows kay wa may record sa Biblia. Ang langit ra may na-record. Okay. Dili lang sa gawas. Okay. So it means to say, ang pagka-Hudiyo nga by dugo is not a guarantee. It's only an advantage. Advantage lang na siya kay naka-covenant man sa ila. Okay. Dili pasabot nga kung nakay dugo, maluwas ka. No? It cannot be. Dili na siya makaluwas. Advantage lang kay ang covenanti nagsugod mo na kang Abraham, kang Isaac, Jacob to the 12 tribes, hantod nga nanaghan. Then, nagsubay ginadra. Wala na nagubang ang covenanti. Unto the 1,000 generation. Kung nakakuanta na. Generation, 1,000 generation. Wa na nagubang nga generation. Ang ato rang nalista sa Biblia nga generation is from Abraham to Jesus. That is 42 generation. Matthew 1:17. Kang Jesus, padulong sa tua, wa tayo record na. Pero naay mabasa nga unto the 1,000 generation. Ug naa pa'y mabasa sa inspiration nga wala na siya na expire nga generations. Hantod karon. Naay record ang Biblia na. Kaso lang, mo na nga, ang atong pag-strive is depende na sa Ginoo kung kita ba appeal sa ihap sa 100,000 or with lang ta. Okay, lipay na kay ko kung i-with lang ko sa 100,000. Okay na, iyang pagbuot may matuman. Kay kanang 100,000 is the elect of God. Siya gyud ang nagpili yan. Mao na siya ang covenanti. So na-study na katong kisa tong nakabatian ng kanang 1,000 generation kanang nga study ka mo ba? I don't know sa murag naka-study man ta na? 1,000 generation. Wag yun na siya na-expire. Ano sa gayto na study? Kamo ra ba to duha naka-apply si brother? Duwara mo ato ba? Ay duwara mo. Kamong duha. Mura mo atong time sa ulan. Mo atong time sa ulan. Katong gi-trace gyud na tong 1,000 generation. Di Basic. to ginisay man to nimo 2,000 generation kay pagdali si brother. Kada sila na specific po sila o na si wala pa siya. Wala pa si wala pa to siya kaduang study katong 1,000 generation ako na tong gi-study. Na wa gyud siya na expire. Ang ato lang gi-explain
mga basic lang nga dari nga part. Katunga. Oo. So, napo dari. Explain. Oo. Ha? Mo na siya, mura gabi, mo na siyang oral, wala pa'y Bible. Kani siya na ni Bible. Nga time. Okay. So, napa may pangutana sa atong istadihan karon nga gabi na. Nindot kayong parabulo, di ba? Oo. Actually, kani nga parabulo, wala ni nasabdan sa mga disipulo. Ni atong panahon. Ang special resurrection nada sa 11th hour. Oh, na diri under siya sa dali nga part. Kaya, resurrect, apel lang ko. Namin to Mga wicked, against po to sila. Atong selected nga Pero mga selected na po tayo ito. selected ito. Selected na. Kay kung apilon ta nang wanay banhawon sa ay pero mamatay man gyapon sila sa second Ako time. katabang ni Satan katong special na wicked. Katabang gyapon to nila. O kuan gyapon mo lang katabang sa ihinsyag usa gyapon ihinsyag niya ba. Pero Kung bate good controversy gyud. Na po kuan. Unsa may kuan? Unsa may ginamit? Ang 100 years, the 100 years nga season, dara ang paronamic nganong wala sila nakasulod sa New Jerusalem. Nadra ang time pod nga mag-prepare sila nga gubato nila. Kay manganda man na sila og mga gamit pod. Kay di ba basta-basta ang coral, di ba? Ngita po na sila kuan din. study na rin na. Oo.